Palapit na itong trabaho ko. Matapos. Ngayon, pag-usapan na natin itong untold truth about Marcos Wealth, Marcos Gold. Kasi maraming nagsasabing, lalo na yung mga na yan, para maliwanagan na sila ng mga napaniwalang kay Marcos yung mga ginto na yan. Pero walang ginto. Merong napunta sa China. Update muna nga tayo doon sa Canlao. Sangayon sa aking source, ay may mga lockdown daw doon sa Mapot at saka Kumpawon, Barangay Pula. Bakit? Wala namang epidemya doon, bakit magla-lockdown? Lugar yata ito ng mga indigenous people yung mga ETA. Kaya kayang-kaya nilang paikutin. Dapat kasi isipin ng mga namumuno na ito na bawat tao ay may kalayaan. Nasa demokrasya tayo Bakit ipipilit ninyo yung mga na yan? Mga lockdown na yan. Tatakutin ninyo. I-ineksyonan. Kasi yan ang isang dahilan kung bakit ayaw nilang Dahil nga dyan sa lockdown na yan, kaya nagkukuhan sila ng uli ng vaccine para patayin ang Pilipino. Para yung na yan yung mga nandito na mga dayuhan, hindi na mapaalis. Parang dumarami na ang dumadagsang reklamo na humihingi sa aking opinyon. Itong huli ay yung Federal Tribal Government of the Philippines. Ang sabi nila, sila daw ang may-ari. Paano naging ikaw ang may-ari? Kayo ba ang ng 01-4? Yan ang ko yan. Tsaka na, yan pag-uusapan natin susunod yan Kaya, walang karapatan itong dahil wala naman silang court order Basta ipapasara na lang nila. Putang ina to, mga nasa Surigao na ito. Akala nila federal Di may kaugnayan din kay Marcos yan. Kaya nga siguro si Marcos nagpunta doon sa Surigao upang paikutin ng tao. Kaya yung na yan, mananagot ka dyan. Kasi wala kang court order Basta mo nalang papasara, akala mo kung sino ka na. Kaya desperado na itong bugok na Marcos na ito Bawat tao ay marapat lamang na protektahan ng hustisya laban sa mga bumibiktima ng mga taong walang kapangyarihang ipagtanggol ang kanilang sarili, ang kanilang karapatan. Kaya yan ang masama sa ginagawa nitong putang ng mga federal na na ito Mananagot ka, huwag mo sabihin na porque indigenous ka, hindi ka mananagot. Mananagot ka. Dahil hindi naman yung nga sabi ko, ipapaliwanag ko sa bandang huli, yung 01-4. Ano ba yung 01-4? Yun ang magti-trigger kung sino may-ari ng lupa. Kung sino may karapatan na mag-ari ng lupang Pilipinas. Hindi naman yung mga Marcos Ang plano ay upang magkaroon ng pagbabago. Kahit na ito isang nakakamatay na kasanayan. Alalahanin natin, ang kalakasan ng bayan ay hindi maaring makatayo sa pamamagitan ng pagkatakot. Kundi ito ay sa mga binabahaging layunin. Diyan makakatayo ang bayan. Ang pinakamahalagang laban ay hindi may papanalo sa
kanyan sa mga bala. Kundi sa paraang may pagpipilian. Pipiliin para ipagtanggol ang karapatan kaysa pagwasak. Kasi itong mga kwan na ito, mga utak pulbura na, mga maharlika general na ito, mga utak pulbura yan. Ayan din mga Marcos utak pulbura yan, lalo na yan Duterte. Pagkatapos ipagtatanggol ninyo Duterte. Asan ang karangalan ninyo na tagapagtanggol ni Duterte at saka tagapagtanggol ng mga tagapagtanggol ng mga bugok na Marcos? Wala kayong karangalan. Sabihin ko sa inyo, mga inutil kayo, mga bobo, hindi kayo nagsasaliksik. Kasi yun ang kinukan niya, pinagpipilitan nila na yung mga ginto na yan kay Marcos. Kasi ito ngayon, may nalalaman ba kayo tungkol sa Agana decision? Siguradong wala eh. Wala kayo dahil ito talagang ikinwan nito, ilinihim nila ng husto ito eh. Noong February 14, 1972, ang Court of First Instance, kasi yung noon, yung Court of Appeal noon, yan ang Court of First Instance noon, yan ang tawag yan. Sa pamumuno ni Judge Enrique Agana ng Pasay City Court at may kasong LRC-Civil Case Number 3957P. Ang ang desisyon nito nung husgado na yan ay inaatasan ng hukumang ito ang Pangulong Ferdinand Marcos na isole ang mga ginto at mga diamond sa Philippine Central Bank para sa kapakanan ng mga mahihirap. Kapakanan ng bayan. Para sa kapakanan ng bayan, para sa kapakanan ng ekonomiya natin. Pero isinuli ba? Hindi. Di ba ganyan din ang ginawa nitong bugok na BBM na ito? Na ibinenta ko. Wala naman binentang ginto eh. Sabi ko sa inyo, walang binentang ginto upang bigyang katwiran nila yung pag-ahak nila doon sa 1MDB. Ang mga gold bullion at mga diamond ay nakumpiska mula kay kay Roger Rojas. At idinipusutukan sa UBS at nakapangalan sa Rosalind Foundation. Ito ay walang katotohanan. Bagamat ang nakumpiska kay Rojas ay totoo. Yung noon, alam niyo yan, yung may Buddha. Kaya nga doon sa doon sa principal account na may A to D doon eh. Doon sa UBS may A to D. Pero walang yan, walang ginto doon. Uwari, yung pinaglagyan doon ay 4 na bunker. At yung pinakahuli, yun ang Buddha. Pero may nakuhang malaking Buddha doon sa malapit dito sa dito sa Ginubatan, Albay. Dahil lang nakausap ko yung isang naghukay doon na nung naghahanap sila ng paraan para may yahon, siyempre mabigat yun malaki. Yun ang dyan. Pero yun nawala. Kaya yan ang mga pinagtataka nila. May kasama mga ginto, may ilang anak yun, 7 yata yung anak noon. Diyan binatay ng magnanakaw na Marcos, yung na yan, yung mga gold volume certificate. Pero yan, puro hausyaw yan. Ang tanging totoo dyan, yung kay Jack na gold volume certificate. Pero yung na yan, yung
Sa halip na ipamudmud niya yung war damage, ay hindi diniposito niya sa UBS yan. Hindi ko lang matandaan yung petsa na inalis nila yung yung ng diktador, yung mga ginto eh. Pero yun ang sinasabi ko. May ilang katao na kung humadlang kuno, kung wari lang humadlang, na pinalalabas nilang aktivista. Pero February 1972, wala pang aktivista noon dahil wala pang martial law eh. Kailan lang nagkaroon ng martial law? Noong February 23, ay September 23. Doon lang nagkaroon ng aktivista. Pero sa udyok naman nitong mga mga professor na UP, tignan nyo ngayon kung ano nakakuan doon sa UP. Yung kay Gokong Wei, siya lang so tumutos-tos ngayon doon. Kaya yan, yung mga binalita ko na nung nakaraang video na pati institution, yung mga universidad ay kinukuan nila. Kaya yan ang sinasabi ko, ang mga professor ng UP ang nag-udyok. Kasi nung dalhin ko yung sulat ko na naka-address doon sa Vice Chancellor, ipinaliwanag ko yan na huwag ninyong ikuan yung mga isubo, yung mga estudyante na yan sa kamatayan nila dahil nga dyan sa ang military at saka MPE isa. Yung MPE na yan, nung nagpunta ako doon, nagtatanong ako kung sino yung doon sa barker, yung jeep. Nagtatanong ako kung sino yung mga ang sabi niya, gusto mo ba makausap yung commander ng MPA dito? Ay kako, bakit may commander ng MPA dito? Sila nagsusulsol. Imposibleng hindi alam yan ng pamunuan ng UP. Kaya sinasabi ko. Dahil yan, ang presidente nung panahon ng martial law dyan, si Angara. Pero wala siyang ginagawa na At ang nagrekomenda sa kanya, ito yung bugok na pinakamatandang magnanakaw, yung Enrile. Kaya yan ang dyan eh. May kinalaman ng mga professor dyan, ng mga Kaya kayong mga estudyante ng UP, pero yung mga PUP, nakinig na sa akin yan eh. Yan ang sinasabi ko eh. Kaya nga, yun ang napakahalaga eh. Na dapat malaman ng mga estudyante ng UP yan. Tuwan-tuwa kayo, kinuwang kayo ni Gokong Wei. Nako, putang ina niyan, Gokong Wei na yan, Marcos pa rin yan. Dami lang yung Gokong Wei na yan. At ang pinagsakyan noon, yung PAL na 737. Gaano ba naman ang pagkatapos pinamamalita ninyo na ilang daan libo na 1 million na tonelada. Nako. hindi ninyo alam ang kasaysayan. Yan ang sinasabi ko. Sa pagkaalam ko ay napasa China ito eh. Yung mga nakuha ni Marcos, nadala sa China yan. At yung iba, nadala sa Fort Knox, doon sa USA. Kaya yan ang ko. Kaya nga nung tanungin ko, sinulatan ko kasi yung ambassador ng China. Kasi 5 yung group of 5 na yan, sinulatan ko, tinatanong ko kung ano ang status ng mga ikinuha ni Marcos eh. Pero ang ikinuha ko, ginto. Na ang tanging sumagot lang sa akin ay itong ay itong si Boris Johnson, yung Prime Minister ng United Kingdom. Andali lang. Kaya yan ang mga pangyayaring hindi maganda sa ating bayan. Ngayon,
Yung sulatan ko yan, kinuha ko, tinanong ko yung ginto. Tinumbok ko talaga yung ambasador ng Juan yata apelido noon eh. Nung masulatan ko yon, yung ambasador dito sa Pilipinas na si Juan, ay pagkaraan ng ilang araw, binanggana nila yung bangka ng tiga San Jose, Occidental Mindoro. Samantala noon, ang ginagawa nila, nagpapakitang kabaitan kuno na pag pipili sila ng isda, pinapalitan din nila. Barter yung labas nila noon. Maganda yon. Pero itong bandang huli, mula noon tanungin ko yan, ay binangga nila. Kaya yung mga kwang ko noon sa YouTube, yung mga comment ko, sinabi ko, yumaman ang China dahil lamang sa kayamanan ng Pilipinas. At hindi, at kaya nga si Marcos ang nagkwang. Isa na dyan, yung custodian account, na napakalaking halaga. Pero ngayon, wala na siyang magawa dahil hinarangan ko na yung mga kwan na yan, mga treasury note na nung mga 1930s at 1932 at saka 1934, ayaw ko ng paggamit sa mga kwan na yan, sa mga bansa na yan. Lahat ng bansa, kaya dyan nagkaletse-letse ang ekonomiya ng buong mundo. Oh. Mahirap akong paniwalaan eh. Kaya yung mga pagtitreasure nila yan, may mga nakuha, pero maliliit lang yan eh. Aminado si Pare Pedring sa akin eh. Kung minsan eh. Ang pinakamalaking nakuha lang, itong kwan na ito eh. Itong nakuha ni Nakore. Oh. Pero kinumpis ka ng Amerikano. Kaya tatanungin ko lahat yan eh. Kaya nga si Trump, kaya nga ang kwan ni Trump ngayon alisin ang embassy dito sa Pilipinas eh. Ano pakialam ko kung alisin mo? Dapat lang habang buhay. Dahil pag ang Pilipino pumunta sa Amerika, ang daming kusko sa balungos. Samantala kung ang ibang dayuhan pumunta sa Amerika, maski na yung mga terorista na nakakarating doon, okay lang, maluwag. Pero sa atin, pahihirapan ka kasi natatakot ang Amerika na malaman ang katotohanan tungkol yan sa mga ginto na yan. Kaya ang ginawa ng tarantadong magnanakaw na diktador na Marcos upang makakuha siya ng maraming impormasyon sa mga treasure na yan. Kasi talagang yan eh. Talagang sugapa yan. Oo, sa ginto. Sugapa yan, mga Marcos na yan. Kaya nga, ang ginawa niya, nag-imbita siya ng maraming dito. Yung mga veterano nung World War II. At diyan din, napag-alaman niya na yung mga na yan, ay itong napag-alaman niya itong mga na ito na ang namuno sa kanila ay si Captain Nakamura. Siya ang tinawag ni Marcos na Pedro Lim upang iligaw para sabing incheck. Oh. Pero siya din yung ang pangalan niya Captain Nakamura at siya din ang yung Teroka na nakikita doon sa norte, doon sa bandaro ng kasiguran. Kung ibabatay natin sa relevant code of UBS, ang dami ay ng master account holder ay si Sensor C. Santa Romana. At ang dami ng signatory ay yung kanyang anak na si Diana Luatek Santa Romana. At ang tanda na ito ay nakalagak sa UBS Singapore.
Kaya lang, doon sa ilalim ng pangalan ni General Santa Romana ay nakalagay yung MAS GSR. Ang kahulugan ng MAS ay yung Monetary Authority Singapore. Ito yung Central Bank ng Singapore. Kaya nakikinabang ang Singapore eh. Ay, yaman-yaman ng Singapore, tayo naghihirap. Kaya nga kontrolado ng mga Marcos itong Singapore eh. Dahil nga diyan sa na yan, nakalagak ng mga treasury note hindi naman nila makuha yan, hindi na nila magalaw. Kaya nga, marami na rin umaalis sa Singapore. Dahil nalalaman na nila ang katotohanan nakukuha nila yung mga investor dyan, umaalis na rin. Samantala yung GSR ay Goldman Sachs revenue. Ang kahulugan ng revenue ay yung kita. Kaya yung kita niya mapupunta sa Goldman Sachs. Pero yung Goldman Sachs na yan ay gumawa naman ng Amerika, si Queen Elizabeth, yung gagang reyna doon sa na tungkol sa Lux Trust. At yan, Lux Trust na yan, ay mga shell company yan. Hindi gumagana yan. At yan kung pinadadaan bago ilagak sa 1MDB. Kaya napakalaki ang pera ng 1MDB. Yan yung mga karamihan. Kaya nga dyan sa kung wari, binangkrap ni ni Jolo. Si Jolo ay tao din ng Goldman Sachs yan. Kaya kaya nga sabi niya, wag na natin pag-usapan yan. Maliban hindi pag-usapan yan, nahabulin kita. Alam ko nasa China ka, nasa Macau ka, iipitin ko ang China para ilabas ka. Dahil kung hindi ko iipitin ang China, ay, hindi ka lalabas. Kaya iipitin ko din ang China dahil sa pakikialam niya sa West Philippine Sea. Panahon lang ni Marcos nung lumabas yan na Indus Line na yan. Umalis ka. Doon ka. Sige na. Umalis ka. Sige na. Doon ka. Pasensya na dahil maraming amuyong Nung mapatalsik, itong mga Marcos na ito mula sa Malacanang, may iniwang pangalan na parabagang sinasanay yung pagperma. Ang nakita ito ng mga tao. At ito nga yung pangalang William Sounder. Na may account number 7257. Pero hindi naman sinabing William Sounder kagad yan. Kundi ang master account holder, yun ang account niya, 75257. Papaliwanag ko ito maigi. Ngayon, kung susumahin, total mo yung 2 at 5, magiging 7. Kaya nga, ang niyan, 77. 777. Kaya ito ngayon na Singapore ngayon na mananagot dito, yung na yan. Kailangan ilabas niya yung mga pera na yan. Kasi nakinabang yan, parehas diktador yan Kung wari, kinukuha niya si Marcos, sinisiraan. Yan ang mga style nila At dito nakabatay ang password. Subalit, kung bibilangin mo ang mga titik ng Hydralin ay 7. Kaya nga yung na yan, manakakuan din doon sa 3 Latin word na ang master account holder nasa gitna. Pero hindi na, ang alam ni Marcos, yung na yan, yung 3 Latin words na yan ay password. Hindi password yan. Kaya ang kabuuan ng William ay 7 letters. Sounder, Hydralin, 7 letters.
Ngayon, yung sounder, 7 letters. Kaya pinalabas nila na si Marcos ang spiritual wonder boy. Oh. Pero hindi naman nila nauunawaan eh. Mga bobo yan eh. Kaya, ngayon, kung gano'n ang kwan, ituloy lang natin. At dahil si Diana Luatic Santa Romana, ang dami, kaya dami lang siya, hindi naman siya ang talagang signatory. Ngayon, kailangan, kung ilan letra, yung Diana Luatic Santa Romana, ay yun din ang ikwan ninyo, bibilangin din ang mga titik na yan. Paspasan na natin dahil may oras eh. Kailangan masunod yon. Upang masunod, kailangan palitawin ang pangalan na Jen Ryan. Kaya kung bubuuin ang pangalan sinabi, kailangan ganun din ang bilang ng mga letra ng Diana, yung kay Irene, 5 din. Ngayon, Luatic at saka Marcos parehas 6. Santa Romana, Romualdez ay 9. Maliwanag na nasunod ang 569. Oh. Kaya nga, sinasabi ko, ang talagang signatory ng Divine Will for Humanity, yan si Kuno. Paano niya makukuha yan? Yung 77, paano makukuha niya? Kung gagawin mo 77, yung dadali mo doon sa 5, 7. Yung 6, yung 5 plus 2 ay 9 minus 2, yung 2 na yun, ilagay mo doon sa 7. Ngayon, yung 9, magiging 7. Yung 6, hindi nila maibuo ang 77. Ang naging problema ng diktador, nung may ginawa siyang Last Will Testament, dito din ibinatay ang pangalan na Ryan Jane. Jane, 4. Ryan, 4. Testament, 9. Kaya nga, yung Romualdez, nasa huli yan. Dahil nga doon sa na yan, Jen Ryan Testament. Yung testament, yun ang ng apelyido na Romualdez. At ito nga Romualdez. Samantala, ang naging problema ng diktador ay yung 3 Latin words. Dahil alam niya, dito nakabatay yung pangalan ng ng master account holder na ipinilagay na dito doon na isang password. Ngunit dito nakabatay ang 77, ang pangalan ng master account holder. Ang tanging paraan upang malinlang at mapaniwala ang sangkatauhan na sa mga Marcos ang mga kayamanan na nakalagak sa UBS, ng halaga ng war damage na ibinayad ng bansang Japan, ay kanya inilagak sa UBS storage. At ito ang halaga. At ang halaga nito ay 550 million US dollar. At ang sinasabing gold bullion certificate, Kuno, ay wala. At nakapangalan niyan kay Jack Flores. Kaya nga yung na Jack Flores na yan ay yung sinasabi kong ang code name niya ay Jack Sherlock. Ang code number niya ay 152. Iisa lang yan. Kaya liniligaw tayo pagkatapos nagpalabas na sila ng marami pang mga signatory. Kaya yung mga gawain ng mga Marcos na yan, talagang panlinlang yan. Walang ibang account na lumabas, kundi yan lang, 2 lang yan. Yun nasa lagak sa UBS, Singapore, at saka yung nakalagak sa sa UBS storage. Kaya pa na yung nila, World Bank, Kadila,
otot nyo, putang ina nyo, walang kanyan. IMF, sungaludo daw. Kaya nagpunta yung IMF dito, binalaan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na walang karapatan na ipalabas yung mga polymer na yan. Oh. Yan ang katotohanan, kaya wala nang lumalabas yan. Kung may lumalabas, mga nalilinlang na lang yan. Ayaw na nga tanggapin ng mga naniniwala sa akin eh. Oh. Kaya nga, marami naglabasan. Namulot lang yata ng mga pangalan doon sa Philippine Statistic eh. Oh, ito, kanina natin ito, bigyan natin ng account. Oh, ganun lang ang trabaho niyan eh. Para talagang linin lang tayo. Dalawa lang ang account ng Kwan. Isa yun nasa Singapore at saka yung isa doon sa UBS, Surex. Oh, dahil yan, na yung sinasabi ko nga, pera ng mga kanya, ng war damage yung sa Surex. Yung sa Singapore, dyan nakabatay yung kwan na yan. Yung Divine Wealth na nakapangalan kay Irene. Nalantad sa akin ito eh. Oh, paano makukuha ni Irene yan? Oh, kaya walang, kung sino-sino pinalalabas, so, Princess Elizabeth, oh, kaya nga, ni Prinsipe, yung sinasabi, yung kay Ka Anton, at saka yung kay Princess Elizabeth na nagkukang kay Ka Anton, ay, natsubibo daw. O, talagang matsubibo ka. Paikot-ikot na lang kayo. O, para kayong birabid na kwan. Hinilo. Kaya nga, sinasabi ko, walang account, walang ginto. Dahil ang nakalagak sa UBS Singapore ay mga treasury note na inisyo ng JP Morgan noong 1932 hanggang 1934. Pero yan, mga kwan na yan, nakabatay pa rin sa ginto yan. Yung inisyo na yan. Dahil yung mga dinala ng bansang Hapon sa Germany. Kaya nga may mga German lager nung kwan eh. At doon sila kumuha ng kwan yan, ng technology transfer. Kaya nagkaroon sila ng submarine, barko, eroplano. Yan, oh. Paano ngayon yan? Walang katotohanan kung sino-sino, palpalatok na sinasabi na yung papel daw, mas kinilubog mo sa... Kunan mo lang ng wax yun, hindi na mababasa yun eh. Akala niya siguro tanga-tanga ako eh. Oh, kaya nga, siguro mga 2 pagsasalita pa, dahil kung tutusin, tapos na nga ang trabaho ko eh. Inaantay ko na lang ito eh. Itong susunod na ito, ipapaliwanag ko yung 01-4 kung sino. Dahil nga dito sa putang inang federal, tribal, yung federal tribal na nila na government of the Philippines. Utang na nyo. Bakit? Kayo ba magti-trigger? Sino magti-trigger niyan? Ang 01-4. Ipapaliwanag ko din yan para malaman lahat ninyo kung paano tayo pinagluloko ng mga Marcos. Kaya nga, hindi naniniwala si Duterte, binenta na lang tayo sa China. O, sige, tama na yan.